Noong Setyembre 2025, dumaan ang bagyong Opong sa Masbate. Giba ang mga silid-aralan. May mga batang handa nang pumasok, pero wala nang babalikan. Kapag nasira ang paaralan, hindi lang gusali ang nawawala, pangarap ang naaantala. Agad nag-utos si Pangulong Marcos sa DepEd, rebuild as soon as possible. Last week, bumalik ang Pangulo sa Masbate upang personal na tiyakin na ang ipinag-utos ay maayos na naipatupad. Ininspeksyon niya ang mga bagong classroom. Siniguro na ligtas at handa para sa mga bata. Sa loob lamang ng 2 linggo, naitayo na ang Learning Continuity Space. Mabilis na tinapos at may warranty na 20 years. Matibay, maayos, maginhawa. Approved kay Pangulong Marcos. So we're building 89 in Masbate. Hindi lang gusali ang kanyang sinuri. Sa ilalim ng Learning Resources Program, may sarili ng libro ang bawat estudyante. Hindi na naghihiraman. Tig-isa na kayo. Mas masaya rin ang mga guro. Ayon sa utos ng Pangulo, pinabilis ang promotions ng teachers. Kailangan namin kayong tulungan. Kayo nag-aalaga sa mga anak namin. Sinuri rin ng Pangulo ang feeding program para sa mga bata. Ilan ang papakainin nyo? 571 po ang identified beneficiaries. Sa buong bansa, halos 5 milyong bata na ang natutulungan ng feeding program. Mga classroom na mabilis na naitayo, mas maayos na promotion program para sa teachers, at masustansyang student feeding program. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan ng buhay ng mga Pilipino. Ang edukasyon, isa lamang sa mga yun. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, las 9:08 sa aga. Sa Western Visayas, Panay Island, na tinamaan itong island-wide blackout. Ang pagsulod mo gid sa Maasim watershed. Pinaka-purpose nila ini para sa operation nato. We have that in collaboration with the Department of I am Health. again standing up. Mapiktahan ang ila freedom of expression. Sa Office of Civil Defense naman po. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mayong aga Pilipinas, mayong aga Western Visayas, syudad kag probinsya sang Iloilo kag kutob sa malabutan sang amon pagserbisyo. Tingkaman nga bahin sang kalibutan, nagahatag kami sang katahuran. Mayong aga, good morning sa inyong tanan. Mga ben, welcome sa isa naman edisyon sang pagpangalagad sang programa Balita, Issue kag iban pa. Adlaw kita sang Martes, Marso 17, tuig 2026. Mangin kaupod ninyo, tubtublas 9:55 subong aga, ako ang inyo alagad, JP Hervas. Sa aton mga sukitag palamati all over Western Visayas, mga taga-probinsya sa Aklan, probinsya sa Antique, Capiz, Guimaras, kag Iloilo, subong man sa aton mga kauturan sa Negros Occidental, maayad-ayad nga aga sa inyong tanan. Ginatamyaw taman sang isa kamed-ayad nga aga ang tanan nga mga overseas Filipino workers and Filipinos living abroad.
nga nagaupod naman sa aton nga pagpangalagad pinaagi online. Mabiyan ang palatuntunan, balita, issue kag iban pa, mabatel live sa 585 kHz sa lilisuan sang inyo mga radyo. Mabatel man kita live sa 5 o kung sa aton nga official Facebook page ang Radyo Pilipinas Iloilo. Sa aton sining nga mga kulturan ha, tutok na sa aton sining nga pagpangalagad sa Martes nga edisyon sa aton sining nga palatuntunan, balita, issue kag iban pa. Mabiyan nagpagwa na sa update ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o kung LTFRB may kangtaran sa pagpatuman sang pagsaka sang pritihan sa mga pampubliko nga mga salakyan. Hindi may kangtanan mga biyan sa padayon nga pagsaka sang presyo sang gatong kung sa aton sining mga produktong petrolyo. Affecting naman mga biyan sa kita sa aton sining nga mga drivers, PUJ, PUV, and PUB, mga public utility jeepneys, public utility vans, and public utility buses. Ibangod sa pananaw nga pag-aragoy sa aton sining nga mga chopper, ang aton sining nga LTFRB mga biyan ang nagpagwa sa bag-ong fare matrix kuning pretihan mga biyan sa aton sining nga mga public transport. Kung pila ang ginsaka, istorya nato mga biyan sa nigid lamang madugay. Samtang subong adlaw, nalalupang doon mga biyan ang pagsaka sang presyo sang diesel kag gasolina. Pasiplatan naton mga biyan ang pila ka mga presyohanay sa pila ka mga gasolinahan diri sa syudad sang Iloilo. Magahatag ba kita sang pila ka mga update para sa mga balita lokal kag balita nasyonal. Ibalo naton ang mga pagtiwa sa nanaytuhay ng mga ahensya sang gobyerno. Na ang Department of Trade and Industry kag Department of Agriculture. Kag siyempre pasiplatan taman mga biyan ang pila ka mga pagtingwa sa mga lokal nga panguluhan. Kag subong man mga update gikan sa Malacañang. Pero antes kita magkuha sang mga updates sa nanoy tuhay ng mga ahensya sang gobyerno, check anay naton ang latest update sa lakat sang panahon. Ibalo naton with Pag-asa Iloilo ang mangin panyempo subong Martes. By the way, buwas nga adlaw mga biyan, Liberation of Panay. Holiday diri sa aton nga rehiyon. Kag sa maabot nga Biyernes, holiday naman mga biyan. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:15 sa aga. Radyo Pilipinas. Live subong sa piyak nga linya to give us the latest update from Pag-asa. We have Ma'am Leonor Silvestre. Ma'am Leonor, good morning. Hi, hello, good morning. Muna ang ating latest weather update para sa subong adlaw sang Tuesday, March 17, 2026. Northeast monsoon nag-aapekto sa may Luzon. Diri naman sa Western Visayas, mag-experience kata sa magulugal umon, tubtub magalumon ng kalangatan, nga may mga posibilidad sa mga pag-ulan, mga panaguob kag pangalatugas ang mga localized thunderstorms. Mahina tubtub makasarangan naman ang hangin natin nga magahalin sa direksyon northeast, nga magadala sa makanay tubtub makasaran pagbalod sa aton kadagatan. Forecast temperature natin generally nasa 23 to 30 degrees Celsius.
Ang adlaw nagbutla kag ng alas 5:56 ang aga kag magatunod ini alas 6 karon sa hapon. Kag ang aton nga forecasted maximum heat index para sa karon nga adlaw ay yara sa may 32 degrees Celsius. Kag muna ang aton latest weather update. Halin diri sa may Iloilo Doppler Radar Station. Ako si Lenore Sylvester. Madamo gid nga salamat. Ma'am Lenore, ma'am, kamusta naman ang heat index gagana paranaw naton subong adlaw? Well, sa karon sir, ang forecasted natin nga heat index ay posibleng magalabot sa may 32 degrees Celsius sir. Mabatsagan natin na probably karon sir sa afternoon sir, alauna or alas 2 sir. Ayun. Ma'am, may we know naman, buwas kadlaw kati holiday, we are expecting people to go to somewhere, no? Maski diin lang for sure buwas, madamo sa mga magalagaw kaya ti pahuway kag subong man sa adlaw sang Biyernes. Kamusta naman ang extended weather outlook sa Pag-asa? Well, base sa ating extended weather outlook sir, ano man kita sir, generally fair weather man kita sir. Ayun. Madamo gid nga salamat Ma'am Leonor Silvestre sa imo sining update subong yang aga. Welcome sir kag maayong aga sa inyo salawat. There you have it, mga biyan, latest update sa lakat sang panahon gidulong sa aton sang Pag-asa Iloilo with Ma'am Leonor Silvestre sa pihak nga linya. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:17 sa aga. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Sa aton nga pagpanumbalik mga bayan, istoryahan naton ang tuhoy sa ginpatuman o kung natala na ipatuman nga fare increase o kung saka sa pritihan. At the same time, ang update mga bayan sa mga gasolinahan diri sa syudad o sa pagpasaka naman sa presyo sa mga produktong petrolyo. Ini kagiban pa nga impormasyon pagkatapos lamang sang pila ka pahanumdum. Umpisa March 16, 2026. Magabukas sa kahanginan ang DYLL, Radyo Pilipinas Iloilo. Sa alas 6 ang takna sa aga. Tubtob sa alas 6:30 sa gabi. Lunes, tubtob Sabado. Kag alas 7 sa aga. Tubtob alas 6:30 sa gabi. Ang broadcast hours sang istasyon ginpalipod. Bangod sang direktiba ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. mag-adoptar kag magpatuban sang pagkinot sang enerhiya kag maghimo mga tikang para mapanubo ang elektrisidad kag konsumo sa gatong kag sakdagon ang responsible nga enerhiya sa mga operasyon sa gobyerno. Magpamati sa inyong mga paboritong mga programa diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. DYLL 585 kHz sa lilisuan sang inyo mga radyo. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Maging fuel efficient sa regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang-masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking ano po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong ihinalal. Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat mangamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy,
libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Alam nyo ba, sa mga PhilHealth covered cases, mayroon ng zero balance billing o no balance billing. Paano ito gumagana? Simple lang. Magpa-admit sa ward ng DOH accredited hospital. Ipakita ang PhilHealth ID o MDR, pati na rin ang government issued ID at admission documents. Dumiretso sa PhilHealth Help Desk para sa verification at processing. At paglabas mo ng ospital, covered na ng PhilHealth ang room and board, doctor's fees, lab tests, operating room, at gamot mula sa pharmacy. Layunin nito ay mas pantay, abot kaya, at tuloy-tuloy na serbisyong pangkalusugan para sa lahat ng Pilipino. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinade. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:25 na sa aga sa gihapon nagapamatika mo sa pagpangalagad sa programa Balita, Issue kag Iban pa. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.
Mga biyan, sa gihapon, padayon ang pagsaka sa presyo sa mga produktong petrolyo sa pungsod Pilipinas kag ginaparanaw nga magataas pa ini sa masulod nga daw. Ini ang ginaparanaw mga biyan nga epekto o sa nga nagapadayon karon nga tensyon sa Middle East. Sunod sa pag-atake sa US, Israel kag Iran. Unsang una mga biyan ang diesel yara sa average nga 90 pesos sa subong yara sa nagadagat na sa 100 ka pesos. Samtang kung sang una may mga gasolinahan nga yara pa lang sa 60 pesos ang ila sinig gasolina sa subong. Ang average mga biyan yara na sa 70 pesos. Ang presyohan ay mga biyan sang sining mga produktong petrolyo abaga depende sa brand kag sa lokasyon. Iti may ara nga mga area nga parehos giban brand pero lain-lain ang ila sining presyo. O kangay sa Caltex o sa Molo Plaza ang diesel yara lamang sa 99.99 pesos. Pero paglabot nimo sa Lopez Hainaharo, yara na ini sa 101 pesos and 40 centavos. Ila sining silver ang 82 pesos and 45 centavos sa Molo Plaza, 82 pesos and 45 centavos naman sa ila sining Lopez Hainaharo branch. Sa 83.45 ga platinum sa Molo Plaza, 83.45 man ini sa bahin sang Lopez Hainaharo. So may ara nga parehos ang presyo. Nagalain-lain lang, no? Depende sa produkto sa petrolyo. Sa petrol naman, ang 92 pesos and 30 centavos sa isa ka estasyon sa Haro. Paglabot mo diri sa La Paz, Mabian, yara lang sa 90 pesos and 80 centavos. Ang turbo diesel, 94 pesos and 30 centavos. Samtang ang extra advance, kung dito ka iya magpagasolina sa Haro, yara ini sa 76.70 pesos. Samtang kung diri sa La Paz, yara lang ini sa 76 pesos and 50 centavos. Ang XCS, kung dito iya sa Haro, yara sang tag 77.80 pesos. Pero diri sa La Paz, yara lang ini sa 77.50 pesos. Pero may ara man mga biyan nga mas barato nga mga istasyon sa Haro, kag may ara man mas mahal nga istasyon diri sa La Paz. Pero ang ginahatag naton sa inyo ang mga aktual nga presyohanay sa mga pila ka mga gasolinahan. Just to give you an idea kung kamusta na ang presyohanay, 2 ka simana o kung 3 ka simana ang nagligat. Hindi kung siyang nagligat ng mga binulan kita magabase, yara lang ni sa sobra 50 pesos kada litro. Pero subong, imagine mga biyano, 70 plus or 75 pesos and above ang presyohanay. Iyara pa lang kita sa kinabanta nato na 15 kaadlaw no humalin siya nga una nga kinagamo dito sa Middle East o sini nga bulan. As mentioned sa aton sining mga oil companies, posible pa ini nga magsaka sa masunod pagid nga mga inadlaw. Kani again sa aton sining nga makuturan, padayon gid nga magkinot sa inyo sining nga ginagamit nga produktong petrolyo. At the same time, manginuwais kita sa pagmaneho sa aton sining nga mga salakyan. Kung lain-lain ang presyo sa mga produktong petrolyo, standardized naman mga biyan ang presyohanay sa pritihan. Subong adlaw sa Martes, ginaanunsyo sa Land Transportation and Franchising Regulatory Board
o kung LTFRB mga biyan, ang pagpasaka sang pretes sa mga pampasahero nga jeep, Metrobus, TNBS kag P2P. Ang ining fare increase mga biyan o kung saka sa prete mangin epektibo sumugod Webes, Marso 19. Again, Marso 19. Kasi may mga di pasahero nga salakyan nagdara o nga nagapatuman sang saka sa pritihan. Mga sirs and ma'am, huwag masyadong excited. Ang PUJ mga biyan, ang first 4 kilometers nga 13 pesos. Mangin 14 pesos na. 14 pesos mag-abot ang Webes. That means mga biyan, piso ang ginsaka sa minimum fare. Samtang ang succeeding kilometers kasaduan ay 1 peso and 80 centavos. Mangin 2 pesos na kung 20 sentimo nga pagsaka sa kada kilometro. Again, first 4 kilometers, 13 pesos or 14 pesos. Succeeding kilometers, 2 pesos. Samtang sa mga MPUJ o kung ang modernized public utility jeepneys, kung saan una ang prete yara sa 15 pesos ang minimum, dalom sa bagong matrix mga biyan, mangin 17 pesos na ini. At kung maglapaw ka sang una sa 4 kilometers, ang dugang sini 2 pesos ay kag 20 centimos. Subong mga biyan, kung sa Webes, mangin 2 pesos kag 40 centimos na ang dugang kada kilometrahe. Samtang sa mga metro o city bus, particularly mga biyan sa mga public utility buses, ang first 5 kilometers, 13 pesos. Subong mga biyan, o kung sa maabot na Webes, ang first 5 kilometers, yara na sa 15 pesos. Ang succeeding kilometers at itong 2 pesos and 25 centavos, mangin 2 pesos and 49 centavos. Ina mga abyan ang sa metro or city buses, typically ginapatuman mga abyan sa Metro Manila. Pero sa mga PUB o kung public utility buses sa provincial, sa ginpagawa nga matrix mga abyan, kung saan una 11 pesos ang first 5 kilometers, mangin 12 pesos na ini pag-abot sang Webes. Kung saan una ang succeeding kilometers, 1 pesos at 90 centavos, mangin 2 pesos and 20 centavos na ini pag-abot sang Webes. Sa mga air-conditioned naman, ang succeeding kilometers, 2 pesos and 45 centavos na pag-abot sang Webes. At sa mga kauturan naman naton nga nagabiyahe perme sa Manila, kadaga sakay sa airport taxi, particularly halin sa NAIA, kung siyang una at 75 pesos mga abyan ang first 500 meters. Subong, ang first 500 meters halin sa NAIA, 115 pesos na. May na mga abyan ang pila ka mga pagbago sa pritihan sa mga pila ka mga salakyan o kung mga di pasahero nga salakyan sa aton sining pag-check sa update sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Ang padugyan sa aton sining mga commuter, itinahangpan Manila ang sitwasyon, nakabay kung magbalik sa normal ang sitwasyon. Kung amat-amat na nga magpanubo ang presyohanay sa produktong petrolyo, sabay nga ibalik man sa regular kung sa naandan ang presyo sang petihan. Madamo ang nagahalimbawa mga biyan sang natabo bala pagkatapos pandemic. Malumduman ninyo may mga adjustments sang tiyempo pandemya.
saka-sakaan to mga biyan ang mga plitihan. Pero after the pandemic nga nag-amat-amat na balik sa normal, ang gisaka sa pliti why iya nagbalik man sa normal, no, as is sa gihapon. So ang panugyan sa aton sining nga mga commuter kabay may ara man siyang pagsaka subong, di mahangpan man naton nga ini bangod siyang pagtimbuok siyang presyo sa produktong petrolyo. They just look forward nga kung magburo barato naman ang gatong kaga mga krudo, kabay nga ibalik man sa naandan nga presyohanay ang ila sini nga plating. Di kung hindi mga abyan, for sure, no, nauma naton sa masulod nga mga inadlaw ang unod naman sa balita, petition for salary increase or for petition for minimum wage increase. Balaan taman ang sistema, umagsaka ang presyo sa produktong petrolyo, saka ang presyo sa plite, saka ang presyo sa balaklon, pero ang sweldo sa ordinaryo nga mamumugon as is lang. So para makasabay mga biyan sa inflation, makasabay sa pagsaka sa mga presyo, ang panugyan naman isang aton sining nga mga minimum wage earners o nga pasakaan man sila sang sweldo. So bantayan mga biyan ang mga development sa sining padayon naton nga pagbantay sa pagbag-o sang presyo sang produktong petrolyo. Samtang ang bayluhanay naman sang piso kag dolyar sa mga kauturan naton nga may mga ginahulat nga mga allotment from abroad. Yara na sa 60 pesos and 10 centavos ang peso-dollar exchange rate. Ginaparanaw ini mga biyan nga isa sa mga pinakamataas so far nga bayluhanay isang piso kag dolyar. Again mga biyan, padayon ang aton sining apilasyo sa tanan nga mga driver kag sa tanan nga mga commuter nga magkinot kita sa paggamit sa gasolina. Especially sa mga driver naton, both in private and public utility vehicles. Maging maalam gid sa pagmaneho likawan ang hinali nga pag-accelerate o kon pagtapak sang preno. Sudo sa eksperto, mas damo siyang gasolina ang ginakaon sang makina kung sige-sige ang hinali nga pagpaandar sini. Kung ang hinali nga pagpadalagan sini. Kung mahimo magmaneho sa amula nga kada sigon kung ano ang imo sining naandan nga kada sigon, amo na lang na ang gamita. Ang sige-sige nga pagliwat sang kada sigon ang mas magasto sa gasolina. Kag kung mapondo gid man, for example may baklon ikaw dira sa kilid sang sa abi ka pharmacy kung isa ka butika, kung daw bulubanta mo lawig naman ang imo sini iyang pag untat o kung pagpundo kutang ta mga sobra sa 2 ka minuto, mas maayo nga patsyon ang makina. Ang idling o kung ang pagpundo sa salakyan nga wala man siyang may ginaobra o kung operasyon, nagakaon siyang gasolina bisan wala nagadalagan ang imo salakyan. Ginapahanumduman ang regular nga pag-atipan sang inyo sining salakyan. I-check gid ang tire pressure, sigurado nga husto ang hangin sang imong mga karito. Ang malaka nga hangin tuga mga biyan sang rolling resistance gani mas nagapangabuday ang makina kag mas nagakaon sang mas dako nga gasolina. Inluan man ang inyo sini nga mga air filter, ang mahigo nga air filter kon kadaan nga spark plugs mahimo nga magpadugay sang inyo sini iyang kung magpabudlay sa inyo sini iyang salakyan. Ikawan man mga biyan ang padala sa mga gamit nga wala man ginakinahanglan sa sulod sa inyong salakyan. Kag kung mas mabugat ang karga, mas dako nga enerhiya ang kinahanglanon sa inyong makina para lang makadalagan.
Sa pagid sa mga na-notice naton sa mga nagadala sang salakyan ang pagtipid sang paggamit sang aircon. Ang paggamit sang aircon suno sa mga eksperto nagadugang gid sa konsumo sang gasolina gani kung hindi man tuban kainit pwede buksan lang anay ang bintana. Especially nga kung ang imo sini nga biyahe daw mga early morning kaga late afternoon o kung mga kagabihon nga medyo mabulubugnaw na ang panyempo, mas mayong buksan na lang ang inyong bintana kaga limitahan ang paggamit sang aircon. Pero kung daw feeling nyo tamaan na kainit, tamaan ka paang o hindi man pag-irisgo ang imo sining gasolina kung ang imo sining ikayong lawas para lang makatipid sa gasolina. Buhinan man ang inyo sining paggamit sa aircon ha from time to time kung mahimo. Bisan ang aircon sa inyong balay, no? Tipid anay kita mga biyan sa paggamit sang kuryente. Isa pa sa mga ginasuwestyon sa mga eksperto mga biyan ang pagplano sang imong biyahe. Na may mga balaklon ka diri sa syudad, mas maayong wala ka pa nakahalin sa inyo sining puluyan o na check nyo na mga biyan kung diin magapadulong kung ano ang una nga kadtuan kad kung isa man lang ang area sang balaklan limitahan na ang pag-saylo-saylo. Ikawan ang pabalik-balik kung halin ka na diri sa lapas. Kaya may kaduan ka sa city proper. Kagang ina nga mga ulubrahon mga biyan, pwede man nga ubrahon sa isa lang kadlaw o asikasuhan nga daan within that day. Kaya kung ubrahon mo nga subong Martes, makadto ka sa downtown. Pagka Webes, makadto ka naman dito. Di nagbalik-balik ka lang, kadaga usar naman sa imong salakyan. Consuming naman sang dako nga gasolina. So again, iplastar na ang tanan nga dapat kadtuan sa isa lang kabiyahe para hindi mauyang ang imo sige gasolina sa pag-init liwat sang makina. Kaya kung mahimo magbiyahe sa oras nga hindi rush hour para hindi labutan mga abyan sang traffic. Sa iba no, sa ang ibang ginatanaw nila kung traffic bala ang lugar o kung layo ang alagyan. Ginaway na nila Niyara iya nga ginapili na lang ang mas layo nga alagyan. Kung malayo nga distansya pero tawhay ang dalan kaysa lipot man tuod pero perte ang traffic. So kung ang inyo sini nga pagkakadtuan mga biyan permi mo ga ginalabyan o mas maayo gid nga mag-check ikaw sa mas maayo nga oras kung diin bala ang mas convenient kaga mas fuel efficient ang magbiyahe sa malipot pero matraffic na lugar o kung ang magbiyahe sa malayo pero matawhay nga dalan. Alas 9:44 sa aga. Sa iban pa naton nga balita mga biyan, subong adlaw sang Martes lauman ang paghiwat sang opening ceremony sang Western Visayas Regional Athletic Association o kon WIVRA Amit. Ini ang hiwaton mga biyan sa syudad sang Pasig. Ang opening mga biyan ang hiwaton alas 3 sa hapon kag pagapasakupan sang 8 ka Schools Division Office. Ang SDO Aklan Mighty Maroons, SDO Antique Red Sprinters, SDO Capiz Golden Warriors, SDO Guimaras Blue Islanders, SDO Iloilo City Urban Blades, SDO Iloilo Province Iloilo Giants,
SDO Pasig City Pentados Bravehearts kag SDO Rojas City Yellow Thunder. Ang regional meet mga biyan ang Magalawig tubtob Marso 22. Sa mga may time pa nga makabiyahe dito sa siyudad sang Pasig to witness ang pagsambuwa sa aton sining mga student athletes, gina-encourage kamo mga biyan nga magpadulong sa nasambit iya nga syudad kag ipalabot ang inyong pagsuporta sa aton sining nga mga atleta. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:46 sa aga. Samtang sa iban panaton nga balita, sa iyang pagbisita sa Cebu, ginpabugal ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. ang Mactan Expo. Sabi nga una nga stand-alone convention center sang Mega World Corporation nga gamiton sa dalagkuan nga kahiwatan kaangay sang ASEAN Summit. At sabi nga summit ang pagpangunahan sang pungsod Pilipinas subong nga tuig. Gapasundayag ang kultura kag ang identity sang Cebuano sa sining Mactan Expo. Samtang sa balita lokal, ginpakigbahin sang Iloilo Provincial Environment and Natural Resources Office sa kabataan nga estudyante sang Danao Elementary School ang hutik sa kabukiran nga programa. Katuyuan sini nga mapalabot sa kabataan sa kabukiran ang importansya sang pag-amlig sang palibot kag pinaagi sa IEC campaign ginpaintiende sa ila ang ila papel sa pag-atipan kag pag-amlig sang palibot. Sa aktibidad ginistorhan sa mga learners sa mga nanuhay-tuhay nga issue parte sa palibot para sa pag-atipan sang biodiversity, pag-amlig sa masapat sa talamnan kag kakahuyan, importansya sang watershed kag husto nga pagdumala sang basura. Ginpa-insyende man sa mga estudyante nga bisan simple lang nga mga ginahimo kada adlaw, dako nga bulig na ini sa pag-atipan sang atong nga palibot nga nagasuporta naman sa ilang komunidad. Iniwat ang aktibidad sa Marso 11 sa Danao Elementary School, kagin parayon ini sa Marso 12 sa Bulwang Kamandag Integrated School sa Banwasang, Leon. Pinaagi sa sininga programa na palabot sa mga komunidad nga importante gid ang pag-amlig kaya mo ini ang ulang atikang agod maapinan kag mahatagan sa kaigong nga proteksyon ang palibot para sa masunod nga henerasyon. Samtang magluwas sa Expo kahapon mga biyan o kunang Mactan Expo nga gin-unveil sa pagbanguna ni President Ferdinand R. Marcos Jr. Naging masako man ang presidente sa iya sining pagpalulong sa Cebu para pangunahan ang mass oath-taking ceremony sa mga newly promoted teachers kag school heads sang Cebu Province. Inhiwat man kahapon mga biyan ang pag-inspect sang bagong Pilipinas Studios Visayas Media Hub kag ang pag-inspeksyon sang bagong Pilipinas eGov PH Servicio Hub. Ang duha ka hub mga biyan ang nahamtang sa Mandaue City, Cebu. Sa iya sining pagbisita sa eGov Servicio Hub ukon ang BPESH. Ginlibot sa presidente ang unang panalgan sa 5-story facility kundiin ang pila ka mga government agencies ang nag-operate sa ila sining service desk
nga nagahata naman sa direktang bulig sa mga pumuluyo. Ang hub ang nagaserbe man nga one-stop platform sa diin ang publiko himo nga maka-access sa mga various government services sa isa lamang ka lokasyon. Ang hub ang naga-combine sang digital government services with on-site support para mapahapos ang transaksyon kag mabuhinan ang pagproseso sa mga kauturan naton nga luyag nga mag-access sa mga serbisyo sang gobyerno. Ang ini nga initiative ang nagapakita mga biyan sang commitment sang administrasyon nga dalon ang mga serbisyo sang gobyerno sang mas malapit sa mga pumuluyo pinaagi sa digital innovation kag citizen-centered service delivery. Kasunod siyang iya naman nga pagbisita mga biyan sa bagong Pilipinas eGov.ph Servicio Hub. In-inspect man ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. ang bagong Pilipinas Studios Visayas Media Hub. Ginalibot sa Presidente ang broadcast kag multipurpose studios, press briefing room kag podcast studios kagin design mga biyan para suportahan ang government communications kag regional media production. Ang complex naga-integrate sa broadcast kag online media production areas nga may moderno nga technical infrastructure. Nagalakip ini mga biyan sang master control room nga nagagarantiya sang seamless broadcast operation. Ang pasilidad nagalakip man sang cyber infrastructure kag data security system nga ginadumala sang Department of Information and Communications Technology. Ang bagong Pilipinas Studios Visayas Media Hub nagatuyo nga papabaskugon ang regional media capabilities kag mapasangkad ang platform para sa public information, digital content creation kag government communication sa Visayas. Alas 9:52 na sa aga. May nagtas ang oras kinabilin sa aton sining pagpangalagad dari nagilamang kutob atong edisyon sa mga adlaw sang Martes. Marso 17, tuig 2026. Sa ngalan sa akon mga katuwang technical, Mr. Rochelle Jones Otero sa studio, kag Mr. Jeffrey Bitita sa transmitter. Ako naman ang inyong naging alagad, JP Hervas. Madamong salamat sa inyong pagpamati. Maayong aga, Pilipinas. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas.